Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, April 20, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan ngayong linggo. Mahigit 19,000 na mga PUV na kabilang sa service contracting program ng pamahalaan papasada na simula ngayong araw. Libreng toll ipatutupad sa mga sasakyang may talang pagkain at agricultural products simula ngayong araw. Czech Ministry of Justice wala pang natatanggap na impormasyon hinggil sa manoy pagkaka-aresto ni dating Congressman Zaldico. DSWD nagpaabot ng tulong sa pamilya ng motorcycle rider na nasawi habang nakapila sa pagkuha ng ayuda sa Quezon City. 78 na Pilipino na nakulong makaraang mabiktima ng human trafficking sa Myanmar pinalaya na at maaari nang makabalik ng bansa ayon sa DFA. Metro News, hindi bababa sa 17 katao sugatan sa pagsalpok ng isang modern jeepney sa isang poste sa Quezon City. Sa ating balitang SNT naman, AI shaman sa South Korea kayang malaman ang kapalaran ng isang tao. Lifestyle News, sa Filipino street food nagkasungkit ng parangal sa isang culinary event sa Ottawa, Canada. Sa music trivia naman, karawan ngayon ng American R&B and soul singer-songwriter na nagpasikat ng mga witing Dance with My Father, I'd rather at a house is not a home. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, pabalik-balik na ubo ng isang 26 years old na babae sa Mexico. Dulot pala ng nose piercing na napunta sa kanyang baga. Ang ating pong oras, 6:39 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Panibagong tapyas presyo sa mga produktong petrolyo ang aasahan ng mga motorista ngayong linggo. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-anunsyo nito noong Sabado sa kanyang social media account. Ayon sa Pangulo, bababa ng 24 pesos and 94 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Ang gasolina naman ay magkakaroon ng 3 pesos and 41 centavos sa tapyas presyo sa bawat litro, habang 2 piso naman ang rollback sa kerosene. Inatasan ni Pangulo Marcos sa mga kumpanya ng langis na ipatupad ng rollback ng buo at huwag itong i-delay. Kasabay po nito, hinikayat din ng Pangulo ang publiko na makipag-ugnayan sa Department of Energy sakaling mayroon silang mga reklamo. Bababa ang diesel ng humigit kumulang 24 pesos at 94 centavos kada litro. Ang gasolina naman ay 3 pesos 41 centavos at ang kerosene ay 2 piso. Mas malaki ito kaysa sa rollback nung nakaraang linggo at malinaw ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. May ginhawang parating. At sa ating mga oil company, malinaw naman ang aking panawagan. Ipatupad ninyo ang rollback ng buo, tama at walang pagkaantala. Ibigay ninyo sa taong bayan ang dapat naman na nasa kanila. At para sa ating mga kababayan, bukas ang ating tanggapan at ang Department of Energy para sa inyong mga reklamo. Kung may paglabag, ipaalam po ninyo sa amin. Kikilos kami kagad.
Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, 294 na mga gasolinahan sa bansa tigil operasyon sa gitna ng krisis sa langis. Angel Garcia sa detalye. Umaabot na sa 294 na mga gasolinahan ang pansamantalang nagsara sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Batay sa monitoring ng Philippine National Police, sa mahigit sa 14,000 na mga gasoline stations sa buong bansa ay napilitan ng ilang establishmento na tumigil muna sa operasyon habang patuloy ang oil price hike. Mula March 1 hanggang April 18, nakapagtala ang otoridad ng 27 kaso na may kaugnayan sa langis, kabilang na 7 kaso ng hoarding, isang profiteering at 19 na iba pang paglabag tulad ng iligal na pag-iimbak, pagbabiyahe at pagbebenta ng produktong petrolyo. Sa pinakuling operasyon sa Agusan del Norte, 2 individual yung naaktuhan nagsasali ng petrolyo mula sa tanker truck patungo sa mga bariles at maliliit na container na tinatawag na paihi. Nasamsam sa operasyon na mahigit 6 million peso sa halaga ng petrolyo habang nahaharap na sa kaukulang kaso ang mga naarestong suspect. Babala pa ng PNP, tuloy-tuloy ang mahigpit nilang monitoring at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang mapigilan ang pananamandala sa gitna ng krisis sa langis. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman, mahigit 19,000 na Public Utility Vehicle o PUV ang inaasahang magsisimula ng pumasada ngayong Lunes, April 20, sa ilalim po ng Service Contracting Program ng pamahalaan. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, kakaunti pa lamang ang lumahok ng mag-umpisa ang programa noong April 15, ngunit inaasahang dadami pa ito sa susunod na linggo. Kabilang sa lalahok ay mga tradisyonal at modern jeepney, UV Express at mga bus sa EDSA Busway. Sa ilalim ng programa, babayaran ng mga bus operator at driver ng 100 pesos kada kilometro, 40 pesos para sa modern jeepney at UV Express at 30 pesos para sa traditional na jeepney. Ipatutupad din ang 20% discount sa pamasahe sa mga pasahero ng kalahok na PUV. Bukod pa sa umiiral na diskwento para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities. Saklaw na programa ang 823 na ruta sa buong bansa, kabilang ang 545 na ruta sa Metro Manila, Cavite, Laguna at Rizal. 774 Balita Ngayon. Simula ngayong araw, hindi na muna magbabayad ng toll sa lahat ng expressway ang mga sasakyang nagdadala ng pagkain at mga agricultural product. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, akbang na ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panatilihing matatag ang presyo ng pagkain sa gitna ng krisis sa langis. Inihayag ni Lopez na napagkasunduan ng Toll Regulatory Board, Department of Agriculture at mga toll operator ang pagkapatupad ng toll relief upang mabawasan ang gastos ng mga trucker at magsasaka at maiwasan ang pagkaantala sa pagbiyahe ng supply ng pagkain. Para makasama sa libreng toll, kinakailangan rehistrado sa DA ang mga sasakyan at may RFID sticker. Aabot sa 600 pesos hanggang 1,800 pesos kada biyahe ang matitipid ng mga sasakyan na ibabalik bilang rebate sa kanilang RFID account kada linggo. Unang ipatutupad ang programa sa loob ng isang buwan, ngunit maaari pa itong palawigin depende sa magiging resulta ng pagsusuri ng mga ahensya. Samantala, impeachment hearing ng Kamara planong tapusin sa April 29. Grace Mariano sa balita. Ayon kay Lano del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, target ng House Committee on Justice na tapusin sa April 29 ang impeachment hearings laban kay Vice President Sara Duterte. Bunso dito ay inaasahan na sa pagbubukas ng sesyon simula sa May 4 ay mailalatag na sa plenaryo ng Kamara ang committee report kaugnay sa ikatlo at ika-4 na impeachment complaints laban kay Duterte. Anumang magiging desisyon o rekomendasyon ng komite ay maaaring pagtibayin o baligtarin pagdating sa plenaryo. Binanggit ni Adjong na magpapatuloy pa sa April 22 at 29 ang impeachment proceedings para madetermina ng komite kung may probable cause o sapat na batayan para iakyat
sa Senate Impeachment Court ang mga reklamong impeachment laban kay VP Sara. Kabilang sa mga alegasyong nakapaloob sa impeachment complaints ang pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., unang ginang Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Kasama din ang maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at kaduda-dudang deklarasyon sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, wala pang natatanggap na impormasyon ang Czech Ministry of Justice hinggil sa manoy pagkakaresto ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa ulat na nilabas ng Czech News website na Zesnam Spravi, nakasaad na sinabi ni Ministry spokesperson Marketa Androva na wala pa silang natatanggap na impormasyon hinggil kay Ko. Ngayon man, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad upang mabiripika ito. Una nang napaulat na kasama ni Ko ang kanyang pamilya nang sila ay pahintuin at isailalim sa random check habang sila ay papasok sana sa Germany mula sa Czech Republic. Noong Biyernes, kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pagkakadakip kay Ko at sinabing siya ay nasa kustodiya ng Immigration Detention Facility, makaraang ituring bilang undocumented foreign national. Posible anyang maibalik si Ko sa bansa sa loob ng 1 linggo o 1 buwan. Sa kaugnay na balita, pagkakaresto kay dating Congressman Zaldico, patunay na hindi binitawan ng administrasyon ang investigasyon sa flood control scandal. Yan po ay ayon sa Malacanang. Detalye mula kay Chanel Salazar. Chanel. Iginiit ng Malacanang na ang pagkakaaresto kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ay patunay na hindi kinakalimutan ng administrasyon ang usapin sa umunoy anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw na patuloy ang pagkilos ng pamahalaan sa naturang issue sa kabila ng kumakalat na maling impormasyon mula sa mga fake news peddlers. Hinimok din ni Castro ang publiko na huwag basta maniwala sa mga maling balita dahil tuloy-tuloy umanong tinututukan ni Pangulong Marcos ang flood control anomaly. Idinagdag pa ni Castro na kasabay ring inaasikaso ng Pangulo ang iba pang mahalagang usapin gaya ng krisis sa Middle East at pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Binigyan din ng Malacanang na nananatiling matatag ang paninindigan ng Pangulo na papanagutin ang mga sangkot sa anumang katiwalian. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Nagpaabot ng tulong ang DSWD sa pamilya ng motorcycle rider na nasawi habang nasa pila ng pagkuha ng ayuda ng pamahalaan sa Quezon City. Edad 44 ang rider na taga Pasig City na inatake sa puso habang matyagang nakapila para sa payout center sa Quezon City Memorial Circle noong Sabado, April 18. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, agad din pinag-utos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagkikipag-ugnayan sa pamilya ng rider upang makapagpaabot ng tulong. Kahapon, personal lang nakausap ni Gatchalian ang pamilya ng nasawing rider. Sa kasalukuyan, nakapagpaabot na ng tulong ang DSWD para sa gastusin sa ospital, pagsasaayos ng burol at libing, transportasyon ng mga kamag-anak at patuloy na pag-aaral ng anak ng rider. Samantala, pagrepaso sa mga energy policy siniling ng isang senador. Conde Batak sa report. Nanawagan si Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito ng pagrepaso sa energy policies ng bansa tulad ng Oil Deregulation Law, Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, gayon din ang pagtatatag ng National Fuel Reserve. Kaugnay na rin ito ng problema sa kasalukuyang deregulated setup ng oil industry dahilan kaya hindi makontrol ang pagtaas ng presyo ng langis. Git ni Ejercito, ang krisis sa Middle East ay isang malinaw na wake-up call sa ating gobyerno dahil kahit hindi tayo kasama sa sigalot, ay una tayo sa nakaramdam ng epekto nito sa ekonomiya. Iginit ng mambabatas na kailangang maging transparent ang mga oil companies sa pamamagitan ng unbundling, kung saan may papakita rito ang breakdown ng cost, buwis at iba pang gasto sa mga produktong petrolyo. Hiniling ni Ejercito na i-re-evaluate sa lalong madaling panahon ang kasalukuyang deregulated system sa oil
at tingnan kung ito pa ba ang pinaka-epektibong framework para sa bansa. Ito si Juan de Batak para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Oras 9 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga, kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na pinalaya na ang 78 Pilipino na nabiktima ng human trafficking sa Myanmar at pinagtrabaho sa mga tinaguriang scam hub. Ayon sa DFA, nakikipag-ugnayan na ang Philippine Embassy sa mga otoridad ng Myanmar upang matiyak ang mabilis, ligtas at maayos na repatriation ng mga biktima pabalik sa Pilipinas. Nagpasalamat naman ang DFA sa pamahalaan ng Myanmar sa kanilang makataong hakbang na isinabay sa pagdiriwang ng Myanmar New Year o Thingyan. Inayag pa ng DFA na patunay ito ng maayos at matibay na ugnayan ng Pilipinas at Myanmar. Pagkumpuni naman sa daan patungong Navotas Sanitary Landfill, tapos na. Yan naman ang balitang ihatid sa atin ni Gina Mape. Gina. Maaari nang makapasok ang mga heavy equipment patungo sa nasusunog na Navotas Sanitary Landfill. Inanunsyo ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na natapos na ang daan papunta sa naturang tapunan ng basura. Maaari na anyang makaraan ang mga heavy equipment tulad ng backhoe, bulldozer, dump truck at dredger para sa madaling pagpatay ng sunog sa lugar. At agad na mahinto ang toxic na usok na nakasasama sa kalusugan ng mga residente ng Caloocan, Malabon, Navotas at Bulacan. Bilang tugon naman sa utos ng Pangulo, agad nakipagtulungan ang Department of Public Works and Highways sa lokal na pamahalaan ng Navotas at pribadong sektor para makatulong na mas mapabilis ang pag-apula ng sunog sa lugar. Samantala, may mga residente na sa mga lugar na naapektuhan ng haze sa nasunog na landfill na nais na makauwi. Ngunit pinaliwanag ng DOH ang panganib ng haze sa kalusugan. Tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng DOH sa mga local government unit at iba pang national government agency upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 774 Balita Ngayon. Kasama niyo po Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Sugatan ng hindi bababa sa 17 katao matapos sumalpok ang isang modern jeepney sa poste sa kanto ng Pituazon at 15th Avenue sa Quezon City. Tinatayang nasa 14 ang nagtamo ng minor injuries. Isang may tama sa ulo habang dalawa naman ang may sugat sa paa batay sa inisyal na pagresponde ng Public Safety Office ng Barangay Socorro. Basag na basag ang windshield at yupi ang unahang bahagi ng modern jeepney at natumba rin ang traffic light sa lakas ng impact ng pagkakabangga. Depensa naman ng driver, hindi siya nakainom ng alak o gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Gayunman, inamin itong napapikit o nakaidlip siya habang nagmamaneho. Samantala, isa pang Metro News sa blood donation drive sa Pasig City, isasagawa ngayong araw. Detalye po ay hatid ni John Abakiran. Inanunsyo ng Pasig City Public Information Office na ngayong araw, April 20, isasagawa ang blood donation drive para sa second quarter ng taon. Ang aktibidad ay isasagawa mula 8:30 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon sa Room 201 Temporary Pasig City Hall, Barangay Rosario, Pasig City. Lain ng nasabing blood donation drive na mapataas ang supply ng dugo sa Pasig City General Hospital at Pasig Hope Medical Center upang matiyak na may sapat na dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan nito. Ang aktibidad ay pinangunahan ng City Health Department Blood Collecting Team. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Bakiran. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 97 centavos. Nasa 70 pesos and 66 naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 81 pesos and 15 centavos.
Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 99 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, April 19, 2026, sa ganap na alas 9 ng gabi. Sa mga nag-aabang ng Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 40, 50, 30, 33, 15, at 58. Ulitin ko lamang po ang winning number combinations sa Ultra Lotto 658 ay 40, 50, 13, 33, 15, at 58. Mayroon itong jackpot prize na 75 million pesos. Para naman sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 16, 43, 21, 35, 14, at 37. Muli ang winning number combinations sa Super Lotto 649 ay 16, 43, 21, 35, 14, at 37. Ang jackpot prize sa larong ito ay 25 million pesos. Yan po ang naging recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, April 19 ng alas 9 ng gabi. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po sa Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating balitang S&T AI shaman sa South Korea, kayang malaman ng kapalaran ng isang tao. Talaga, no? Grabe, ha? Sige nga, alamin natin ang detalye mula kay Rose May Miranda, RM. Paano? Karamihan sa mga taga-South Korea ang pinahahalagahan pa rin ng mga shamanic tradition na layong alamin ang kapalaran ng isang tao batay sa araw at oras ng kanilang kapanganakan. Ang mga practitioner na kilala bilang mudang ay nakasuot ng mga haba at makukulay na mga robe at nagsasayaw at nagchachant upang makipag-ugnayan sa mga Diyos na may ilang pagkakataon na lumalakad pa sila sa mga matutulis na bagay para ipakita ang kanilang spiritual connection. Sa Vinaida, isang cultural product store sa Seoul, makikita ang kakaibang mudang kung saan computer-generated avatar ang mga ito na makikita sa screen. Sa loob ng booth, kailangan lang i-type sa computer ng isang individual ang kanyang pangalan, kasarian at petsa ng kapanganakan bago humingi ang virtual shaman na kahawig na mga karakter mula sa sikat na animation na K-pop Demon Hunters ng paliwanag sa kanyang mga alalahanin sa pamamagitan ng headset. Maaaring makipag-usap ang mga customers sa mga virtual shaman sa 4 na lengguwahe na kinabibilangan ng Korean, English, Chinese at Japanese. Pinagsasama ng teknolohiya ang voice recognition sa isang generative AI chatbot para makapag-interact ang virtual shaman at ang customer pagkatapos ay gumagamit ito ng isang centuries-old belief system na tinatawag na Saju o ang 4 Pillars of Destiny upang bigyang kahulugan ang kanilang kapalaran batay sa taon, buwan at araw ng kanilang kapanganakan. Makakatanggap naman ang customer ng isang plastic na talisman na may digital QR code na maaari nilang i-scan gamit ang kanilang mobile phone upang mabasa ng detalyado ang kanilang kapalaran. Sa kabilang silid, ang isang robot na may salamin sa mata ay gumagamit ng kamera at isang mechanized arm para mag-sketch at basahin ang mukha ng isang tao na hinuhulaan ng kanilang mga prospect. Hindi bababa sa 100 individual ang bumibisita kada araw sa Vinaida mula nang magbukas ito nitong Pebrero na ang bawat serbisyo ay nagkakahalaga ng hanggang 8,000 won o nasa 326 pesos. Manatiling may kaalaman sa agaman teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW Shatek 4, Ultimate Music Radio.
Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, Filipino street food nakasungkit ng parangal sa isang culinary event sa Ottawa, Canada. Tali po'y atid ni Mika Fajardo. Nakatanggap ng Judges Award sa mga street food mula sa Pilipinas sa 2026 YMCA Embassy Chef Showcase na ginanap sa Ottawa, Canada. Nagsilbing kinatawa ng Embahada ng Pilipinas sa Canada sa kompetisyon ng mga Filipino chef na sina David Vinoy at John Michael Ko, kung saan itinampok nila ang kanto o lutuing Pilipino na may temang street corner na nag-aalok sa mga hurado ng mga piling paborito ng mga Pilipino mula sa beef tapa barbecue, chicken inasal barbecue, longganisa barbecue, pork barbecue at atsara na sama-samang iprinisinta bilang the original Mang David's Barbecue. Nagsama-sama sa YMCA Embassy Chef Showcase ang 15 bansa, kung saan bawat isa ay nagtanghal ang mga signature dish ng kani-kanilang mga bansa. Itinampok sa booth ng Pilipinas sa mga Pinoy street food na pinaghalo ang traditional style at modern aesthetics na nagtatampok ng mga pang-araw-araw na Filipino spices. Sinabi ng embahada na ang booth ng Pilipinas ay nakakuha ng malaking atensyon sa buong kaganapan na mabilis na naging isa sa mga pangunahing atraksyon nito na may mahahabang pila ng mga bisita na gustong makatikim ng mga handog ng Pilipinas. Dagdag pa ng embahada na papanahon ng pagkakataong ito upang itampok ang mga tradisyon sa pagluluto ng Pilipinas habang ipinagdiriwang nito ang Filipino Food Month at Filipino Restaurant Month ngayong Abril. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia, karawan po ngayon ng American R&B and soul singer-songwriter nagpasikat ng mga witing Dance with My Father, I'd Rather at A House is Not a Home. Sino siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Acosta. Kenny. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, April 20, taong 1951, isinilang sa New York, USA ang R&B and soul singer, songwriter and record producer na si Luther Ron Zonny Vandross Jr. o simpleng si Luther Vandross. Nagsimula ang karera sa musika ni Vandross noong late 1960s, kung saan siya nagpe-perform sa Apollo Theater sa New York City bilang bahagi ng isang local musical ensemble hanggang sa lumabas din siya sa television show na Sesame Street noong early 1970s. Nakilala rin siya bilang isa sa mga backup vocalist para sa mga albums ng ilang kilalang music icon gaya ni na Roberta Flack, Donny Hathaway, Diana Ross, David Bowie, Stevie Wonder at Donna Summer. Sa kanyang karera sa musika, nagkaroon siya ng 11 magkakasunod na Recording Industry Association of America o RIAA certified platinum albums at nakabenta ng 25 milyong records worldwide. Kinilala rin siya ng Rolling Stone magazine noong 2023 bilang isa sa 200 greatest singers of all time at pinangalanan ng Billboard bilang isa sa mga greatest R&B artists, habang napabilang rin si Vandross sa listahan ng National Public Radio na 50 Great Voices. Nanalo rin si Vandross ng 8 Grammy Awards kabilang ang Song of the Year noong 2004 para sa Dance with My Father. Maliban sa naturang awitin, ilan pa sa mga pinasikat na kanta ni Luther Vandross ay ang A House is Not a Home, Superstar Until You Come Back to Me, Here and Now at ang I'd Rather. Noong nakarang linggo, inanunsyo na isa si Luther Vandross sa mga mapapasama sa mga maluluklok sa ngayong taong Rock and Roll Hall of Fame sa ilalim ng performer category dahil sa kontribusyon niya sa music industry. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Dance with my father again. Hindi mo na napigilan, ha? Oo nga, favorite ko tumakantan to. Lahat to, yun. Yung A House is Not a Home. You know. Oo, for sure. Marami rin. Favorite rin ni Doc Tess. Oo. Tsaka marami rin mga listener natin ang may favorite dyan. Oo, panigurado. Pag ano mga kanta, laging nare-request yan. Sige nga, ikaw naman, Doc Justin, ano ba yung balitang kakaibang yung araw na ito?
Balitang Kakaiba. Ito naman para sa ating balitang kakaiba, pabalik-balik na ubo ng isang 26 years old na babae sa Mexico, dulot pala ng nose piercing na napunta sa kanyang baga. Ito, alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba. Ihatid sa atin ni Doc Justin. Good morning! A chair is still a chair, even though when there's no one sitting there. O, diba? Papatalo ba naman si Doc Justin? Siyempre. Pero wag na wag ninyong gagayahin nose piercing, no? Hindi inakala ng 26 anyos na babae sa Mexico na sanhi pala ng matagal niya ng pag-ubo ay isang nose piercing na nagpunta sa loob ng kanyang baga. Diba? Ito yung sinasabi natin, Darlene, ano? Sa sobrang gusto nating aesthetic o yung trip-trip lang, yan ang pwedeng mangyari. Si Monica Dianera Cabrera Barajas ay nagkaroon ng paulit-ulit na ubo sa loob ng halos isang buwan, kaya nagpasisyang magpatingin na sa doktor. Inaasahan na niyang may makikitang problema sa X-ray. Pero hindi niya nakalang ang makikita roon ay kaniyang nose piercing. Sa TikTok video na umabot sa milyon-milyong views, sinabi ni Monica na hindi niya agad napansin na nawala ang kaniyang septum piercing. At hindi rin pumasok sa isip niya na maaaring nalanghap niya ito. Nakaramdam din ng takot si Monica nang sabihin ng doktor ang kanyang metal nose piercing ay halos 0.5 millimeters na alang ang layo mula sa kanyang aorta. Agad siyang isinailalim sa emergency surgery. Ngunit ang inaasahang 20 minutong operasyon ay umabot ng halos 1 oras at kalahati at nagkaroon pa ng problema. Dahil dito, kinailangan niyang sumailalim sa pangalawa at mas komplikadong operasyon upang tuluyang matanggal ang nose piercing. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang ikalawang operasyon, ngunit sinabi ng mga doktor na napakaswerte ni Monica na siya ay nabuhay pa, no? Dahil kung nagkataon na natusok ng metal ang kaniyang baga, ang pinakamalaking daluyan ng dugo ay maaari siyang mamatay dahil sa collapse lang o napunit na aorta. Na yan sinasabi natin, laging isip-isip din pag may time, no? Kasi hindi mo rin may mapigilan sila rin kasi yan ay katawan naman nila yan, diba? Itaka bahagi ng art yan yes, diba? saka minsan yun din yung way of expression, correct, diba? Pero yun nga, pag-iingat, diba? Kung meron kang mga ganong piercing, make sure na lagi mong na-check na nandyan pa, yes, diba? Baka mamaya, katulad nito, nalanghap mo na pala. Yung iba, para lang pampasikat din Meron akong kakilala, kwento ko lang, yung mga kasabayan ko dati sa kabataan days ko. Yung gusto nila, di ba, nauso yung mga retainer sa ngipin. Oo. Ano ba tawag ng retainer? No? Yung mga brace. Mayroon noon gumagawa ng parang retainer na galing sa kwerdas ng gitara lang. Nako. No? So yun, kung naputol yun, hindi mo napansin. Oo. Bigla lang. Diba, natusok ang organ mo sa katawan. Correct. Tsaka, internal. Hindi pwedeng nagdi-DIY tayo ng paglalagay ng brace, ng mga retainer, no? Dahil mayroon niyang tamang proseso, yes, diba? Na tanging mga dentista lamang yung nakakaalam. Kaya hindi yan para lang sa aesthetic. Correct. Akala nila kasi parang forma lang gusto ko naka-brace. Pero hindi. No? Yung mga brace, yung mga retainer, ang pinaka main purpose niyan ayusin po yung ating bite, yung ating ngipin, 'di ba? Hindi lang siya para sa design, no? 'Di ba? Matuto tayo dito sa balitang kakaiba. Maganda tingnan, pero delikado. Yes. Alright, yan ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba.
Bago po tayo magtapos sa ating balitaan, narito muna ang ating katanungan ngayong araw po ng Lunes para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Mababago pa kaya ang sistema ng pagpila sa pagkuha ng ayuda sa bansa? Oh, grabe naman kasi din Albert, Oo, no? man. Kapag hanggang ngayon ba naman yung pagkuha ng ayuda talaga namang makikita mo ang init. Correct. 'Di ba? Kawawa yung mga nakapila, kumukuha ng ayuda. Na kung saan, mayroon naman ng mga online or yung tawag nito, Mga yung digital wallet. digital wallet na pwede nang gamitin na unang-una, masisave pa rin yung kanilang pagpunta doon. Paano Correct. yung pa malalayo pa, di ba? Yung gasolina. Mas convenient pa nga Convenient. At saka syempre yung iba, Darlene, na may mga edad na mahirap na sa pakikipagsiksikan. Pwede naman Oo, tsaka halimbawa, yung senior citizen, yung bibigyan ng ayuda, wala siyang digital wallet. Siguro pwede nang payagan na anak, 'di ba? Digital Correct, wallet ng oo. anak, magbigay lang ng parang katibayan na ito ay kanyang anak, 'di ba? Yung mga ganun para sana alam mo yon, yung nag-improve na yung ating technology, pero yung ganitong mga sistema hindi pa rin nakakasabay. Correct. At saka isa pa, 'di ba, yung mga yung sinasabi natin, Darlene, pumila lang para kumuha ng ayuda, paano na yung pamilya naman na maiiwan. Correct. Naiwan noong sa nga pong pumanaw dahil sa pagpila sa ayuda. Habang nakapila. So yan po ang ating pag-uusapan mga kanyusik, no? Mababago pa kaya ang sistema ng pagpila sa pagkuha ng ayuda sa bansa? Para po sa inyong mga opinyon, ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, April 20, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.